Samantala po mga kapuso, dahil nga sa nangyari ito, kinakailangan magdoble ingat tayo sa mga pagkain at pag-inom ng mga nabibili nyo sa labas. Unang binabala namin yung mga panis, madaling mapanis, no? At para ituro sa atin ng kaligtasan, tamang storage at handling ng mga pagkain, kasama natin ngayon si Ginoong Jake De Vera, isa sa mga supervisor ng Quezon City Health Department. Jake, good morning po, sir. Good morning po. Okay, ano-ano po ang mga dapat tignan ng consumer para malaman kung sira o hindi na po safe kainin yung mga ibinebenta sa mga merkado? First of all, kailangan alamin niyo yung shelf life ng mga ginagamit niyo sa bahay. For example, like this, meron siyang best before, tapos meron po siyang expiry. Pag sinabi pong best before, makakain mo pa rin siya, pero iba na po yung quality. Nag-deteriorate na ng konti. Okay. Pero pag sinabi expiry, ay talagang huwag lang yung pilitin pa. Okay. Ngayon, dun sa mga nasasabing nakakalason na mga inumin at pagkain, ano-ano ho ba itong pwede mag-cause nun, yung pagkalason? Well, dalawang klase po ang paglalason po. It's either chemical or yung bacteriological po. Kagaya nung nagkakaroon po ng mga foodborne illness, ganun po. Yung, ganun. Kaya nagkakaroon na hospital po yung tao. Okay. Kasi nagkakaroon ng illness, poisoning, and so forth. Anong itsura po ng pagkain pag panis? Marami po siyang itsura. Pwede pong kumukulo po yung sa sopas, kumukulo. Ako may sabaw to. Oo po. Kung sa food, kagaya nito po, kung ito ay fresh pa ho. Oo. So, makikita mo siya, pinkish pa ho siya, no? Okay. Pag nakita mo siyang medyo greenish, Ako. hindi na po gagamit. Kung sa manok po, medyo lalaway-laway na po yung kilikili. Sa mga prutas po, medyo na Ano ba to? pwede pa naman siyang lanta. Kaya lang problema, yung pag nagkakaroon din siya ng mga parang laway-laway, tsaka nalalagas na yung mga parts ng vegetable. Okay, sa bahay ho ba tamang katwiran na total naka-storage naman, naka-freezer naman, hindi mapapanis? Tama ho bang katwiran yun? Depende rin po. Alam niyo po, yung pH value ng mga pagkain, nilalagyan mo po ng asido yung mga food para tumagal. Like adobo or sinigang, para kahit na walang ref, tatagal po siya. Pero kagaya nung atsara, nagkakaroon po siya ng molds. Reaction. Molds, kahit na siya ay pinakuluan sa suka. Kaya importante pong condiment sa bahay po ay yung suka. Okay. Kailangan ibababa mo yung acid value ng pagkain. Kagaya po nitong soft drinks, ang acid value po nito ay 3.3. Ang Ano po normal- ibig sabihin nun? Ibig sabihin po, nilagyan mo ng citric acid to. Okay. At saka yung mga soft drinks, at saka itong mga juice. Ano po ang normal? 7 po ang stage na madali kang mapanis. So kung ayaw mong mapanis, ibaba mo yung acid level to a 4.6. Paano po mapapaba yun? Nilalagyan lang po ng citric acid. Suka, lemon, okay. sampalok, anything na sour. Okay, dako na po tayo dito, Sir Jake, dun sa mga nabibiling sago, gulaman, uto. Tag-init kasi, no? Milk tea dyan sa kalye. So ano hong dapat na pag-iingat na gawin ng ating mga kababayan? Actually po, dun sa usapan po milk tea, safe po yung milk tea. Okay. Yung mga ingredients niya. Ang problema lang po, nagkaroon ng infiltration ng maybe another chemical. Okay. Kaya ang advice ko, kung magpapasok ka ng chemical sa loob ng establishment, it should not be a food establishment. Separated siya. Secondly, dapat nandun yung original label. Kung ita-transfer mo siya to another label, dapat naka-transfer din yung may bungo at saka yung merong ganon. Okay. Pero dito, anong klaseng chemical ang posibleng nahalo doon sa tindahan na yun? Well, marami po, no? Pero it could be a fertilizer. Hindi po natin malalaman kasi hinihintay po yung results niya. Oo nga po. Pero anong pwede mag-cause ng in just a minute, patay ka? Di ba usually, Cyanide. cyanide. Ba't naman may cyanide sa... Well, Sa maybe shop. may nagdala lang doon or hindi natin alam kung anong intention niya, pero it got into the milk tea. Okay. Ano ho bang gamit sa cyanide? Well, Panlinis? hindi po. Actually, pag yun tinapon mo sa dagat, may namamatay po yung mga fish. Okay. Kaya madali mong huliin. Oo. O nahihilo po yung mga fish. Okay. Naku, maraming salamat po, Sir Jake De Vera mula sa Health Department po ng Quezon City. At siyempre, ang lagi namin paalala dito, doble ingat. Yan na po yung mga ibinigay namin mga tips para kayo ay hindi naman po malagay sa panganib.